today's video ay susubukan namin gumawa ng pinakamalaking bingka sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking bingka sa buong mundo. Kung talagang maluluto. Bingka! Ang sarap. May gumawa na ng pinakamalaking pizza, pinakamalaking burger, at kahit donut. Pero ngayon, bingka! Dahil sa malabahay na laki nito, marahil napaisip kayo kung totoong bingka ba talaga to. Ganito kalaki ang drum at ganito kalaki ang aming lutuan. Grabe ang struggle namin sa pagluto nito. Pero mas grabe ang struggle sa paggawa ng lutuan. Sa totoo lang, wala talaga akong alam sa pag-fabricate ng mga ganito. Kaya naghanap ako ng marunong gumawa. Ang bawat ligo ng mga stainless na ito ay nagkakahalaga ng 6,500 each. At kailangan namin ng 19 pieces. 6,500 times 19 is equals 123,500. Hindi pa rin kasama ang pagpabending, square tube, at labor ng nagtatrabaho. Check! Mic check! Ang lutuan na ito ay halos umabot ng 200,000 pesos. Sa sobrang laki ng gastos, maraming hindi naniniwala. 200k na lutuan? Tapos pinakamalaki sa buong mundo? Anong akala mo sa stainless? 20k isa? 100k? Sobra na yan. At nabash pa ako sa TikTok. At ang ulan na to ay isa sa pinakamalaking pagsubok. Ito yung problema dahil di kami pwedeng magpatuloy kapag ulan. Day 3 guys, sa mga trabaho ron. Okay. Day 3 na at nasimulan na naming mapatayo ang aming lutuan. Pero lagayan pa lang to ng uling. Sobrang linaw guys. Ilang araw na ba ngayon? Day 4 na boss. Yo, what's up, Day 4? Habang busy sila, nag-prepare naman kami ng mga kasangkapan. Fire the hole! Yo, what's up, Day 5? Nagbunod kami ng 250 na niyog. 250 na niyog plus 250 na binili namin sa market. Bali 500 lahat. Ang daming niyog. 12 sako ng bigas, 4 na sakong asukal, kilo-kilong yes at iba pa. At dahil sa bigat ng takip, kailangan namin gamitan ng chain block. Isa ito sa pinakamahirap na challenge sa video na to. Dahil hindi kayang buhatin ng aking mga crew ang takip ng aming ginawang lutuan. Ito ang aming mga workers. Kahit walang COVID, naka-face shield. Ngayon, kailangan namin ilapit to dito sa takip. Imagine kailangan namin ng 6 na tao upang mabuhat ang lutuan na ito. Ganyan kalaki ang bingka na ating gagawin. Kung talagang maluluto. Yo, what's up? Maaga tayong gumising ngayon kasi kailangan nating ihalo lahat ng mga sangkap ng maaga. Ayaw ko pang gumising pero wala akong magagawa. 3 AM kaming gumising at may nasaksihan kaming isang amazing na food web na para bang nasa National Geographic tayo. Discarding palaka. Maliban sa palaka, may ibang nilalang rin na gutom na Sa tingin ko nagmamasilang parang naluto na. Isang oras pa bago maluto to. at walang ibang paraan upang malaman kung nibuksan ng takip. At eto ang isa sa pinaka-hassle na aming ginagawa. Ilaw pa. Umabot kami ng 12 AM hanggang umaga pero di pa rin luto. Ngayon ay pangalawang araw sa aming pagluluto. Lahat kami ay nawalan ng gana dahil sa lakas ng ulan. Bakit? Nakapasok ang tubig sa loob ng aming lutuan. Grabe, nakakaiyak guys. Yung usok. Gago! So ngayon, try namin kunin yung mga tubig na nakapasok dahil sa ulan. Sa tagal na tapos magbawas ng tubig, nakapag-desisyon na lang akong magpagupit. Dito na ngayon sa pagluluto at alam kong hindi na to edible. Dahil nangangamoy asim na. Pero gusto ko lang talagang subukan kung totoo bang maluluto ba talaga ito. Kaya sinimula na naming tanggalin ang lahat ng bolt upang makita ang resulta. Unboxing bengka. Ang dami palang tubig ulan na nakapasok sa loob at hindi na-calculate ng tama ni Lolo ang dami ng bigas na aming kinakailangan. Hi guys. Hello guys. Hello guys. Bye bye.